Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Din ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emmeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emmeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Change ko, gid lang ang nagtulod sa akon na magdulpi untat sa
sa pagka OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko nga at that time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide naglagid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao ang matamat nagadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pagubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito ko na-appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Dito man nag-umpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Ang DA, madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton mga tagpalamati, sa aton mga viewers via online, sa aton Facebook live streaming, sa aton mga farmers, sa aton mga future folk, sa tanan naton mga agricultural technician, ang aton man ng mga municipal agriculturist, ang aton provincial agriculturist, ang subuman, ang aton city agriculturist.
Tinatamyang manakon ang Regional Executive Director sa DA, Western Visayas Director Dennis R. Arpia, kag ang aton Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zardina V. Cuello, and for Operation and Extension sa ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas sa mga attached agencies naton, maayong aga sa ating ibanan. Isa na naman kaadlaw, panibagong mga impormasyon ang ating pag-diskusyonan, ini may kaangtanan sa pinakabago, pinaka-latest ng mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Ibaloon nato, naging suki na nato sa kinanaton kay episode ang NMIS. Halin pa last year, tugtog subong, galing subong, bago na naman nga adlaw, ibaloon nato ang pinakabago na naman ng mga panugyan o kung mga advisories sa pila sa mga kaupod natin ng mga resource speaker sa aton ng programa subong nga aga. Pag-istoryahan natin, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arpil A. Bactong, Sir Eugene Mark S. Taclas, and si Ma'am Jenny M. Camden. Sirs and Ma'am, greetings sa ating mga viewers. Good morning sa tanan. Nada sa ating mga tagpalamati. Ayun. And yes, umpisahan na natin ang ating interview. Ang muna natin yung kumangkot for the ano ang pinakabago, ma'am, no? Meat Safety Campaign na Indursal sa NMIS 6 kag diin inigin paligayon. Good morning. Sa gihapon, usually Meat Inspection Service nagapadayon sa implementar sa Meat Safety Campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering kag to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na mo naging conduct amo ang Meat Safety Awareness Seminar sa July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sang August 6 sa LGU Putotan. Ang mga nag-attend, ang mga dealer, traders, vendors kag handlers na halin sa merkado kag roadside vending. Yes, next natin kumangkot. Ano naman ang mga tema at mensahe ng gin-promote sa mga kampanya natin sa NMIS 6? Subong naman yan 2025. And so aside from the meat safety awareness advocacy seminar na nabanggit po ni Ma'am April, meron po kaming tinatawag na Meat Safety Consciousness Week, which is actually ginaganap po every third week ng October. And actually, this is a month-long, naging month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng karne tungo sa bagong Pilipinas. And kasama po sa mga activities na ginagawa ni NMIS ay Meat Safety Advocacy Seminar, kasama po yung Dinos Bahay Katayan, tree planting, hanging of streamers, among others. Thank you so much, ma'am. No? Paano naman nag-participar, ma'am, sir, ang NMIS 6 sa patag naman niya sa animal welfare and hygiene standards, especially sa ating mga local meat handlers? Bali, sir, nag-participar si NMIS sa patagsang animal welfare base sa pag-train naton sa aton nga mga local government units amo na ang aton nga basic inspection training. Tapos, sir, bali ginatudlo naton sa ila pag ang animals mag-ipasulod sa aton nga bahay katayan or slaughterhouse, dapat ang animals ay hindi stress-free kag healthy ang animals, sir. And talking about seminars naman for mga orientation, ano ang mga seminars o orientation events na i-conduct sa NMIS 6 para naman nga sa ating mga meat handlers at mga market vendors? Ayan. So, yung ating meat safety advocacy seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So, isa po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers kung saan binibigyan po sila ng familiarization sa day-to-day operation sa slaughterhouse, kasama po yung functions ng officers,
personnel na involved sa management and operations. Kasama din po yung humane and hygienic slaughtering procedures and importance na meat inspection, hygiene and sanitation. Kasama din po dito yung waste management and record keeping. And at the end of the seminar orientation po, nagkakaroon tayo ng dry run kung saan po makikita ng ating mga butchers and ng ating meat handlers kung paano po yung dapat na pagsagawa ng ating operation inside the slaughterhouse. And we don't know, ma'am, sino pagbilang target mga participants ng mga training sessions natin? Ano usually ang mga key topics? Ang numbers ng target participants naman, nagdepende siya sa kung pila ang ihatag sa LGU na ipakanda kanila. Ang mga key topics natin, specifically sa food safety, number 1 is ginapakilala namin anay kung sino sa NMIS kag ano yung function. Next is ang food handling, ang basic traits ng food handlers nga ginasiguro namon yung may ara sila health certificate, naka-attend sila sa health safety seminar namon, kag ang personal hygiene. Syempre ginasiguro daton nga ang pagtatap sa ilang kaugalingon before sila magkadto sa dutyhan, nakapaligo, mga basic lang na sa sir, nakapaligo, nakatoothbrush, kag ang proper hand washing. Kag ang next is ang EO5, ang muna siyang administrative order, ang rules and regulation and hygienic handling of newly slaughtered meat, kag ang EO6 sa hygienic handling of chilled frozen and third meat and meat markets. Thank you, ma'am. And ano naman ang collaboration, kanto naman sa collaboration sa NMIS 6 sa ato ng mga local government units, sa ato ng mga universities, kag private sector para naman yan sa pagpasanyo sa ato ng campaign. Naghahatag kami sa technical assistance sa LGU, specifically sa mga nagatuyo nga magpa-accredit sa slaughterhouse from local registered meat establishment to single A, kag kung possible, ma-classify sila sa double A classification. Sa mga university, nagabaton kami sa OGP. Ini nagalabot sa isa ka bulan or hasta makumpleto nila ang 240 hours na gina-require sa eskwelahan. Ang mga estudyante ginadala namon sa slaughterhouse, dressing plant, kag sa mga cold storage para nga maka-experience kag makita nila ang obra namon as meat inspector. At the same time, nagakandak man kami sa food safety seminar kag enforcement para ma-monitor namon nga masunod nila ang mga guidelines. Yes, kanto naman kita sa ating mga outputs and recognition. Ano ang mga outputs at recognition na nakuha sa NMIS 6 halin na sa ating mga local ng mga partners? Okay, sir. So, bali nakabaton man sa pinaka-plaque of appreciation kag recognition si NMIS sa ating mga local government units kag amon ang hatag nila sa aton sa mga technical assistance kag mga meat safety advocacy nga gina tender naton sa ila, sir. Yes, thank you. And ano naman ang intensive na role sa NMIS 6 sa pagpatuman sa hygienic handling kag slaughtering protocols sa Iloilo kag sa Aklan? Sir, actually sir, hindi lang sa Iloilo sir kag Aklan kundi sa ibang pagin nga gabanhanan sir, like sa Guimaras, Antique, sa May Dumaraw sir, kag iban pagid nga bahin sang panay sir nagakandak kita sa aton mga meat safety advocacy. And may paano natin binomonitor sa NMIS ang pagsunod naman niya sa meat establishment sa Food Safety Act o ang ating RA 10611 o kung meat inspection code sa Western Visayas. So sir, as for Food Safety Act natin or yung RA 10611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. So kami po is Sir Eugene ng April, kasama po kami sa mga meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan mga partners po natin na MIs sa ating mga local government unit kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga accredited or licensed meat establishments.
So, pag sinabi po natin accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat bow center. So, meron din po tayong tinatawag sir na Meat Safety Quality Assurance Program kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard, operating procedures or yung SSOP, and hazard analysis control point kung saan po make sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards. And we're just curious sir, ano ang mga penalty like in the subs? Kung for example, may violations sa meat establishments sa NMIS 6 jurisdiction. Bali sir, based sa aton nga Meat Inspection Code of the Philippines, may ara kita mga penalties, imprisonments na implementar at ginabasihan ukol sa mga violation. Halimbawa sa mga violation nga na, sir, pag ang hindi kita nagpa-ihaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali nagkarga kita sa hindi accredited nga meat inspection vehicle, kagiban pa sir. Yes, angot naman sa pagtatanaw sa NMIS seal or proper meat inspection, ano ang mga public advisories natin na ibagawa sa NMIS 6 ma'am para sa ating mga konsumidor? Bali, sa sobrang padayon kita nga nag-conduct sa meat inspection at advocacy seminar sa mga kabanwahanan. Kung sabihin, ginasulit-sulit, namang hambal sa mga manugbakal sa karne na dapat siguraduhon din nila na may nakadisplay nga MIC among sa ating meat inspection certificate para sa local products, kag COMI, Certificate of Meat Inspection sa imported. Kag syempre, dapat i-check nila na ang mga baboy may tatak halin sa slaughterhouse para sigurado na nag-agiin sa aton slaughterhouse kag na-inspection sang deputized kag authorized naton nga meat inspector. Yes, and ano naman ang ating mga efforts sa NMIS 6 para mapabasakog pa natin ang digital transformation kaya sa MTV registration system o connect inspection work. Okay sir. Bali, as of now sir, sa nahanggal mo sir MTV registration system, as of now manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house na under development pa. And actually sir, may ara na si NMIS na running na system which is NARIS or National Meat Inspection Service Accreditation and Registration System. Amo na sir, sa ano naman na, yeah, sir, sa mga meat establishment naton. Amo na ang sa pag-submit sa aton mga meat establishments ang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sa ilang license to operate sir. Mana. And if you're curious, sir no and ma'am, paano naman din-implement sa NMIS 6 ang way of campaigns? Ang work naman niya sa antimicrobial resistance o kung AMR sa ating mga local stakeholders. As laboratory focal, ang National Meat Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan nga accredited meat establishment. Sa bulig sang plant officer kag deputized meat inspector naton, nagakollect kami sang sample sang intestine nga may fecal content halin sa manok, baboy kag baka. Sa ginasubmit namon ina sa Central Meat Laboratory agad nga i-process nila ang testing. Tapos ang result ginapadala balik diri sa amon kag ginahatagan namon copy ang aton mga meat establishment. And lastly na lang, ano ang mga ginaset na long-term goals o target sa NMIS 6 para naman sa food safety at meat inspection sa masunod na maliya ng mga Pinoy? So, isa po sa long-term goal ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment to double A. So, pag sinabi po natin single A,
sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and fowls na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po yung distribution nito. And then yung sunod na goal po natin from single A ay maging double A standard po sila, which is semi-automated na po yung kanilang facilities, and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung mga meat establishments na ito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures po. Yeah. Yes, there you have it mga ka-agri. Nabatian natin ang pila ka mga updates the latest mga progress, especially sa ating National Meat Inspection Service dito sa Division 6. And ginapasalamatan na natin ang kanyang mga resource speakers subong aga nga naghatag man kag nag-share sa ilang developers nga makalapot sa aton nga mga local mga stakeholders dito sa Western Visayas. Sa masunod na naman nga episode, panibag-o na naman nga topic ng aton pag-istoryahan kag makaupod naman natin ang pila ka mga key officials o mga personnel sa mga kailangan ng attached agencies sa ibalat ng Department of Agriculture, Western Visayas. Sa liwat, ini si John Candelario, gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maayong aga sa ating tanan. There was a time when calamansi roamed the orchards of Tamaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Tamaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kumpara sa subong ay sa unaya ng datila kami ng kapuno. Kanda yun, ang nga mga hindi ba sa isang kalamansi, ang nagyapon, ang nagdala sa Bacolod, nagdala sa Iloilo. Dayong, nakita mo namin nag-amat-amat mo siya namin ang income, tulad na damo naman ang nakapakato, tulad na damo naman sa mga production sa kalamansi. Dito sa Gumaras, mga processing na production, damo na nga na-expand kami na sa amin nga damo. Nakita mo namin ang income during sang peak season, tapos damo man ang nagbakal, damo na nga maka-income kami kung mabawit man ang aming mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ng kalamansi grower, almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila. Compare now, kailangan may technology ng bago na technique na mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials
through hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa ating calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. Sorry. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sa problema nila, kag ano na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya sa Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabiligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation. Natagan man sila access sa market na kung sabihin, may katawitling na cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bato na si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng kalamansi, ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga kalamansi growers. Na-inspired din sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulid sa akon mga member farmers na pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila nadunitan pag hindi nakadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children, and nakabulog na, more or less nakabulog na sa atong income. Aside na ang kabataan, makainom sa healthy drinks. The revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation, and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm.
through POAS, may ara kami sa naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So, ang hinuon ng farmer is submit siya sa report nga may infestation sa specific na peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magkakada sa ilang farm ka maghatag sa nagakaigo na technology approved na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges na ginatubang sa aton ng kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and FTCPO na sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sila? So, ang mga farmers natin sa calamansi growers is direkta na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Breathram Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Breathram Multipurpose Cooperative, ano na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I will look at the SLIMA project, that's something that attracts me because it's more because it's not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, because it also has a research and development component, and the LGU is most of the ones being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies. Its benefits to farmers and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLREA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring tool not only provides, not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the Disability team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, providing technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng plano na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Clean Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga masasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuoang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkuko. Sa dulo ng taon, ibalik ito sa parehong barangay nang magdagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuoang 21 hektarya. Kabuoang 41 hektarya para sa barangay Agkuko lamang. Bago ko dumating yung CRO mo dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, nice lang talaga. Lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag din ng pampering.
Ada siya mo sa pamalit. Sa una, taray. Mais. Dapat lang sa umadang mais. Nadagnay, mga galingoy. Ang panawagan mo sa mga konsider mga ayot mo, hindi ba tanda? Kemudian banyak yang begitu naya makatunduk tu deh. Kemudian bulung baka sebagai ini. Ya, kenal mana hidup bersenaya siapa tidak. Training ini yang aku punya sama aku tu. Kemudian macam mana bilang masa kami mulai mengatasi tidak tahu sehingga minggu akhir kita itu 88 macam kesehatan kami tidak melihat kayak orang satu nah tandaan kedua mga ginagtiranan ito ya na nakabuli kita motor mga tanong mandat kaya gusto ko sa isgod na andaw ang presada sa wito karon na lain na ay subo ka hindi dyan kami sa pagtulo ba kaya na mga kanina na tanong mga sabi na kumpulan dyan subo ka rin mga protasyon ka na mga pilya sabi na marigan din kami nag-aamad kaya isipan mo ayayin mga tanong na nagbigan. Nakikita mo ba na ang pinaalam na bintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi siya makabulig siya may mga present? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumalak ang kwento ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuan 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuan 27.4 hectares. Sa kaapat na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 25 magsasaka ang nakapagtulungan na sumasiklaw sa 110.4 na hektarya. So, ako naging OFW. Naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area na dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala mo, dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtanong ko, dito siyempre, ang tanong ko, gulay mo sa tanan, sa barangay, kaya naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako kung napanin ko din kung gusto. Nag-post sa bubid ako, after ko nag-OFW, nadalit bubid ako sa area ko. Kahit pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Pinila. Mga ilang taon na, nung nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Dahil ang tiyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanim sa mga produkto, mga fruiters. Di sa akin wala ng problema kasi ako gusto ko magtanim. Di nabaton ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako nag-isa na ubulig sa akin sa mga kinawala sa kapang banay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi nang gagad ako ang tao sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara, nagalang sa mga sako, namin
i-expand namin hasta na until siguro hindi pa naman naubos ang 10 hectares na na, pero amat-amat lang kayo. Pero siyempre, kung di lang ito sa akin, ano lang ito ang dinadugan namin sa area naman para ano namin, naubos namin ito 10 hectares. Bakit hindi sa nagulog sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bakit hindi? Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako dito sa naibulog kay actually gina-adapt ko, kaya ginahimo ko dito para sa mga bata, dako nabulog. Ang sa isa lang, yung natudlo din sa akin, about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano nagtanong, paano mo maalagaan ng isang puno, like banana, dako bigyan na naibulog sa akin, kung saan yung makuha ng sako, saan gaano kadako, pila kabulan ang na ano sa saging, dako ni Jaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko i-bulog ko sa iba ang kaalaman ko nga. Willing ako na magtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintundo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip at sa puso mo dapat. Para na sa ulihi, i-apply mo sa inyo na pangabuhi na kung ano yung natutunan mo sa gintundo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkabuho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre, medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, bago sa pagpa-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pag-mamais po. Mga 1 year ma'am, may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na, ang una kong inaamin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko, nakapag po ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na ang dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang free. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, bahay ko. Nakapagpatayo, malaking naitulog sa akin ng project namin kasi siyempre kung ibase mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyan kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office,
Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful good kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat ma'am nakabulog sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat ilang balay nag-aarasinso. Kay gabis man nami ma'am sa testimonya sang amon nga farmer mo kay kada isa gina-interview namon. Gina-visit gina namon sila ma'am weekly. Ang amon nga BSWM monthly. So makita din namon ma'am ang improvements ang amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And we are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga itong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Arcoco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and din yung iba nakabili na ng motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung ibinulot ng kabutihan na ito sa mga muna. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM department. Dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Dahil nang dyan, kung nakikita ninyo yung sa akin, maliit lang yung dyan ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10-4 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit na nga yan, kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kaming natutunan, lalo na ako. Ako ma'am, lahat na trainings ko ina-apply ko yun. Lalo yung mga pumunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absent ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat ng farmer sundin at gagayahin yung project ng Michelle mo. Lalo na dito sa akin. Pag ganito kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong na sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Topas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers. At ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga
ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay yung pagtatanim. Okay? At dito ko binubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nalugyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita nyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga magsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.